Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siyang magpapatutuo tungkol sa akin, at magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, kung tayo po'y nagdadasal, lagi po natin kasama ang Espiritu Santo. At yan po ang patnubay at ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Simula't simula pa man, kasakasama na natin siya. Hindi po tayo hiniwalayan ng ating Panginoon Jesucristo o lumayo man lang sa atin sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Atin lamang pong alamin na halimbawa po ng ating pagtingin, na halimbawa pag tayo nagdarasal, pag inspired po tayo, sasabihin natin sa atin ng Espiritu Santo. Pag nalulungkot po tayo, parang wala ang Espiritu Santo. Actually, nandoon po ang Espiritu Santo. Maging sa ating kalungkutan, maging sa ating problema, nanoroon siya dahil yan po ang totoong dasal na anuman po ang ating damdamin ay dinudulog po natin sa Diyos. Kung tayo po'y nalulungkot, kasama po ito sa pagdulog natin ng ating panalangin. Pag tayo po'y masaya, dinudulog din po natin ito. Ang ating nga lamang pong pag-iintindi na halimbawa po, pag nalulungkot parang wala siya, pero naroon siya. Hindi nga lamang tayo conscious, hindi tayo aware. Kung kaya't pag nararamdaman natin ito, sasabihin natin, parang wala namang ang Diyos, dala-dala ko pa rin ang problema. At pag masaya naman tayo, naroon ang Diyos. Di po ba minsan, pag ikay masaya dahil ikay nakapanglamang, naroon ba sa iyo ang Diyos? Pag ikay nakakaisa sa kapwa mo, nagagantihan mo siya at masaya ka, naroon ba sa iyo ang Diyos? Pag ikay malungkot, pero nalalagpasan mo ang kalungkutan dahil sa mga problema, di po ba't minsan ating niisip, buti na lang din naranasan ko yun dahil hindi ako hantong sa buhay ko ngayon at yun nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Sa makatuwid po, ang dynamics po natin at galaw o galaw ng atin mismong pagtugon ng ating pananampalataya comprises both when we are in a saddest mood of our life and even joyful. Ibig sabihin sa kalungkutan at sa kasayahan, yun po ang ating galaw. Alamin na lamang po natin ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos sa tuwing ako'y nalulungkot? Anong kalooban ng Diyos pag ako'y merong problema? Ano din ang kalooban ng Diyos pag ako'y masaya? Ibig sabihin,
We have to unfold. Ilalabas natin sa proseso ang kalooban ng Diyos sa atin dahil ang maging ang ating Panginoon Kristo ay dumaan din sa proseso. Hindi po siya instant na naging tao, dumaan siya sa sinumpunan ng kanyang ina, ang ating mahal na Birheng Maria, at siya'y pinanganak at siya'y lumaki, dahan-dahan. Doon po niya nakikilala ng lubusan ng Diyos Ama. Sa makatuwid, maging sa atin din mismong dasal, maging sa atin din mismong mga salita, atin po yang bibigyan ng diin. Ano ba itong sinasabi kong pagmamahal? Sinasabuhay ko ba ito? Ano ba itong pinagdadasal kong kapayapaan? Baka lamang akong nag-iisip na magkaroon ng kapayapaan sila lang at hindi sa akin. Ano ba yung aking dasal na kapatawaran? Na sa akin ba na sila'y magpapatawad at ako hindi? Marami po tayong mga salita na hindi nagkakaroon ng laman at hindi dumaan sa proseso. Kaya po yung ating mga dasal ay bilisan. Basta na isasabi natin ang dasal, sasabi natin ang salita, bahala na si Batman. Pero hindi po. We have to go through the process na alamin natin ang kalooban ng Diyos at dahan-dahan God will unfold itself at sa turot gabay ng Espiritu Santo. Kung kaya mo sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan po tayo pong lahat ay mga saksi. Witness po tayo sa buhay ng pagpapahayag ng ating Panginoon Kristo. Ang pagpapahayag po ay ating po yang inako. Tandaan po natin, nung tayo'y nabinyagan, kung mata pa po tayo, inako ng mga magulang, una, nakikisa tayo at i-mission po natin yan, nakikisa tayo sa pagkapari ni Kristo. Kaya nga narito tayo nagsisimba bilang si Jesus isang pari, nakikibahagi tayo sa kanyang pagkapari. Pero hindi lamang tayo nagsisimba o nagsasamba sa Diyos, hahanap tayo ng paraan na tayo'y makapaglingkod. Na ibig sabihin, makikisa naman tayo sa kanyang pagkahari, ang hari na naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. And of course, pangatlo, na lahat po tayong binyagan, hindi lamang po mga parit, mga madre, mga brothers, ang magpapahayag ng pagiging propeta ng ating Panginoon Kristo. Kung ating lamang pong naintindihan, iba po ang takbo ng ating lipunan. Halimbawa po ng ating pagiging propeta, ipinapahayag natin kung ano ang mabuting balita na mula sa kalooban ng Diyos at iwinawaksi natin ang kasamaan. Doon pa lamang masusukat na natin kung totoo nga ba na tayo'y tagasunod, tayo nga ba'y mga saksi ng ating Panginoon Kristo, tayo nga ba ay talagang sumusubaybay sa Espiritu ang ibinigay niya sa atin. Alam po ito ng ating Panginoon Kristo, kung kaya't pinapaalala po sa atin na baka sa bandang huli, tayo din ay aalis, iiwanan siya, kakalas siya, dahil na lang din sa ating kapabayaan ng ating pagtugon ng ating pananampalataya. Ang pagpapahayag po ay hindi lang po yung salita. Ang una pong pagpapahayag ay yung ating mismong buhay ng ating Panginoong Kristo, mismong ating ibinibigay na halimbawa sa iba. Pag kinakailangan mong magsalita, ay doon mo pa lamang sasabihin. But first of all, we have to proclaim in itself sa ating buhay. Saka na lamang yung salita pag kinakailangan. That we have to make a commitment once again that we are all witnesses of Jesus Christ. Ngayon, kung meron man tayong matatanggap sa ating dasal o wala, we have to focus ourselves to our calling that all of us are witnesses of Christ.